Kapag namatay ang pinuno ng isang bansa ay madalas binibigyan ito ng military honors at inililibing kasama ang mga bayani. Ngunit may isang tao sa kasaysayan na kahit naging leader ng isang bansa ay walang libingan. Ang tinutukoy ko ay si Adolf Hitler, ang nagpasimuno ng World War II. Ang tanong, paano ito nangyari? Samahan niyo kaming balikan ang kasaysayan. January 16, 1945, unti-unti nang napasok ng Soviet Red Army at United States ang borders ng Germany. Sa takot ay nagdesisyon si Hitler na magtago sa kanyang bunker. Ang bunker na ito ay may 18 na silid at kompleto sa mga pangunahing pangangailangan katulad ng tubig at kuryente. April 20, nang sinimulang paulanan ng bala ng Red Army ang Berlin. Sigurado nang sa Soviet Union babagsak ang Berlin pagkatapos ng gyera. Noong araw ding iyon ay huling beses na lumabas si Hitler para sa kanyang kaarawan at kinamusta ang mga Hitler Youth na silang huling magtatanggol sa syudad. Kabilang sa Hitler Youth ay mga batang edad na 9 na nakumbinsing mamatay para sa Germany. April 21, inatake ang labas ng Berlin. Nag-utos ng counterattack si Hitler mula sa kanyang bunker, ngunit hindi ito nasunod. Nang malamang hindi natupad ang kanyang plano ay nagka-nervous breakdown siya at sa unang beses ay inamin na natatalo na sila. Ayaw ni Hitler magpahuli ng buhay kung kaya't sinabi niyang mananatili siya sa Berlin hanggang bumagsak ito at dito na siya mamamatay. Tinanong niya ang kanyang doktor ng pinaka-epektibong paraan upang mamatay. Pagbaril sa sarili at pag-inom ng lason ang inirekomenda nito. April 29, idinikta niya sa kanyang secretary ang kanyang last will and testament na naglalaman ng nais niya pagkatapos mamatay. Kabilang dito ang kagustuhan na i-cremate ang kanyang katawan. Ipinasulat din niya na wala siyang responsibilidad sa nangyaring gyera. April 29 din nang pakasalan niya si Eva Braun. April 30 ng hapon, nalaman ni Hitler na namatay na si Benito Mussolini ng Italy, ang kanyang kapwa-diktador at kakampi sa Europe. Napabalitang ang bangkay ni Mussolini at ng kanyang kasintahan ay binitay patiwarik at pinagtataga. Pagkatapos ay itinapon sa kanal. Ito ang iniiwasan ni Hitler, ang maparusahan ng mga tao at kapwa-leader dahil sa mga kasalanan at pagpatay na kanyang ginawa. Kaya't sinigurado niya na talagang epektibo ang lason na ibinigay ng kanyang doktor. Sinubukan niya ito sa kanyang aso na si Blondie. Agad naman na namatay ang aso. Handa na ang lahat. Habang pinapaulanan ng bala at bomba ang Berlin, sa ilalim ng Reich Chancellery, isa-isang kinamayan ni Hitler ang kanyang mga kasama sa bunker, mga butler, sundalo, sekretarya at doktor. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang kwarto kasama ang asawang si Eva Braun. Makalipas ang ilang sandali, inireport ng kanyang valet na patay na si Hitler. Binaril nito ang sarili. Katabi niya ay si Eva Braun na base sa amoy ay namatay dahil sa pag-inom ng lason. Mabilis kumalat ang balitang patay na si Hitler, ngunit walang katawan ang natagpuan. Noong napasok ng Soviet Union ang Berlin, ay pinanatili nilang sikreto ang investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Hitler. Maraming kwento ang lumabas na hindi talaga namatay si Hitler. Noong 1946, kumalat ang mga liham na nagmula sa nagpakilalang Fourier No. 1. Siya daw si Hitler at nabuhay siya kasama si Eva Braun. Kailangan niya ng pera dahil naghuhukay siya sa Washington ng isang underground tunnel kung saan nakatago ang mga makabagong teknolohiya sa pakikipagdigma at meron pa daw itong mga invisible spaceship na sasakop sa buong universe. Naging epektibo naman ang mga liham niyang ito at nakaipon siya ng $15,000, katumbas ng $140,000 sa kasalukuyan. Ngunit nalaman na si Fourier No. 1 pala ay isang American miner at Baptist pastor. Pero hindi dito nagtatapos ang mga teorya sa kung nasaan si Hitler. Isang German lieutenant na nagngangalang Arthur F. Mackensen naman ang nagkwentong magkasama sila ni Hitler na tumakas mula sa Berlin noong napasok ito ng Red Army. Lumipad sila patungong Denmark. Doon ay nagbigay ng speech si Hitler bago tumakas at sumakay ng submarine patungong Argentina. Isang litrato naman ang ipinadala ng nagpakilalang dating German SS trooper na si Philip Citroën. Sa litrato ay katabi niya umano ang dating Nazi leader.
Ayon sa kwento niya, umalis ito ng Colombia at nanirahan sa Argentina noong 1955. Isang teorya pa ang ginawan ng isang buong libro. Ito ang Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, na isinulat ni Simon Dunstan at Gerard Williams. Ayon dito, ay may mga Nazi na tumakas sa Argentina gamit ang submarine. Kabilang dito si Hitler at asawang si Eva. Inireport din daw sa FBI na unang nanatili si Hitler sa isang hacienda San Ramon, ngunit kalaunan ay lumipat sa isang Bavarian-style na bahay malayo sa gulo. Iniwan siya ng asawang si Eva noong 1954 kasama ang kanilang anak na si Ursula. Ayon naman sa mga historian, ang teoryang ito ay isang malaking basura at hindi dapat pinagtutuunan ng pansin. Hindi ito ang pinakamalalang kwento tungkol sa pagtakas ng Nazi leader dahil may mga sabi-sabi rin na si Hitler daw ay tumakas at pumuntang moon at nanirahan sa dark side nito o yung parte ng moon na di natin nakikita. Dito ay humukay siya ng underground bunker at lumikha ng makabagong teknolohiya. Pero ano nga ba ang katotohanan? Ayon sa opisyal na ulat, nang matagpuan ng assistant at valet ni Hitler ang kanilang katawan, pinulupot ang mga ito ng carpet rug at pagkatapos ay dinala sa labas ng bunker at doon ay sinunog. May mga nakakita sa pangyayaring ito. Nang mapasakamay ng Soviet Union ang Reich Chancellery kung nasaan ang bunker ni Hitler, natagpuan nila ang lugar kung saan sinunog ang bangkay nito. Dito ay nahukay nila ang dental remains ni Hitler at Eva, ngunit hindi ang kanilang katawan. Kinumpirma ng assistant dentist ni Hitler na ito nga ay pagmamayari ng dating diktador. Bagamat nasa open environment ang pagsunog sa kanilang mga bangkay, masyadong malakas ang apoy at tuluyang naabo ang kanilang mga katawan. Nauna na rin kinumpirma ng German radio ang pagkamatay ni Hitler. Ngunit ang unang hindi naniwala sa balitang ito at nagpakalat na buhay pa si Hitler ay walang iba kundi ang leader ng Soviet Union na si Joseph Stalin. Bakit? Katulad ni Hitler ay brutal na diktador rin si Stalin. Hindi siya papayag na hindi mapanagot si Hitler sa pagtraidor nito sa kanilang kasunduan. Noong 1939, kakasimula pa lang ng World War II ay nagkaroon ng Non-Aggression Pact ang Soviet Union at Germany. Pinag-usapan nila na hindi magdedeklara ng giyera sa isa't isa, ngunit noong 1941 ay pinasok ng puwersa ng mga Nazi ang Soviet Union. Kaya ganun na lamang ang galit ni Stalin kay Hitler. Naging parte ng propaganda ni Stalin ang pagpapakalat ng buhay si Hitler at nagtatago sa South America. Kaya't maraming mga tao noon ang naniwala ang buhay pa talaga siya. Pero noong 1956 ay nag-issue na ng death certificate ang West Germany at idineklarang patay si Hitler. Ito ay base sa mga ebidensyang nakuha sa labas ng kanyang bunker at mga eyewitness. Noong 2018, isang pag-aaral ang ginawa ng French scientist na si Philippe Charlier sa mga ngipin na nahukay sa bunker ni Hitler at kinumpirma na tama ang naunang pag-aaral. Namatay si Adolf Hitler noong 1945. Ang katawan ni Hitler, kung meron mang natira mula sa pagkakasunog dito, ay posibleng inilibing kasama ang pamilyang Goebbels, pamilya ng chief propagandist ni Hitler na namatay sa kanyang bunker. Inilibing sila sa Magdeburg, Germany noong 1946, ngunit muling hinukay noong 1970. Sinunog ang natitirang mga labi at tinapon sa ilog. Ayon sa KGB, ginawa ito para maiwasan ang pagkakaroon ng neo-Nazis crime at i-commemorate ang heroism ni Hitler at mga kasama nito. Si Hitler ang may responsibilidad sa pagkamatay ng milyon-milyong mga sibilyan, partikular na ng mga Jewish people, dahil sa paniniwala niyang sila ang superior race. Masakit lang na sa kabila nito ay hindi siya napanagot sa batas. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.